Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragan. Ito po ang aking daily devotion. Ano ang epekto ng paghahari ni Kristo sa buhay mo at sa mundo? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. At ang Bible verse ngayong araw is galing sa Revelation chapter 19 verse 16. Sabi po ay, on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Alam niyo po, sa mundo natin ngayon, napakaraming leaders. May presidente, may gobernador, may kapitan. Pero kahit gano'n sila ka-influential, lahat sila may hangganan. May mga termino lang, may limitasyon, at minsan hindi perpekto ang pamumuno nila. Pero iba si Jesus. Si Jesus ay hindi lang basta isang teacher, healer, or prophet. Siya ay hari dito sa lupa. Jesus Christ fulfills the office of king simula pa sa first coming niya, kung saan niya pinakita ang kanyang sovereignty. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng paglilingkod, pagmamahal, at sakripisyo. At ang kanyang ang kaharian ay hindi matitinag, eternal, righteous, at puno ng pag-asa. Unlike earthly kings who rise and fall, Jesus is seated on the throne, reigning over creation and sovereignty, ruling His church. He governs not with corruption or pride, but with justice, mercy, and love. Ang first teaching ngayong araw is, Jesus reigns as King over heaven and earth. Sabi nga sa Matthew chapter 28 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapangyarihan hawak niya. Wala siyang hindi kontrolado. Kapag may problema tayo, minsan feeling natin wala nang may hawak sa sitwasyon. Pero totoo, may hari tayo mapagkakatiwalaan. He is seated high, yet close to the broken-hearted. At ang second teaching is, Jesus colonizes the earth through His people. Ang mission ni Jesus ay hindi lang maligtas tayo, kundi para baguhin din ang mundo gamit ang mga sumusunod sa Kanya. Tayo yun. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are therefore Christ's ambassadors. Ibig sabihin, tayo ang mga representative niya dito sa lupa. Through us, nadadala ang values ng kaharian niya, love, grace, and justice, at righteousness. At ang last teaching is, Jesus secures our victory until His return. Alam niyo ba na secured na ang panalo natin kay Kristo? Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God, He given us the victory through our Lord Jesus Christ. Kahit sa gitna ng trials, sin, o discouragement, assured tayo na may ending na maganda. Babalik si Jesus sa second coming, dala ang full glory ng kanyang kingdom, at isasama niya tayo doon. Yun lamang.